Base sa resulta ng surveys, kapansin-pansing mahalaga pa rin ang name recall sa pagpili ng mga ibobotong kandidato. Pero ayon sa ilang political analyst, pwede pang magbago ang resulta ng botohan habang papalapit ang eleksyon. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, di pa man election, kabi-kabilang survey na yung lumalabas tungkol sa ranking ng mga kandidato sa pagkasenador. Ang mga survey na ito, nalalapit nga ba ang resulta sa aktual na resulta ng eleksyon sa Mayo? Mga re-electionist senators pa rin ang nangunguna sa pinakahuling survey ng Pulse Asia sa mga tumatakbong senador. Ginawa ang survey mula January 19 to 30 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 respondents. Nasa unang pwesto si Senator Loren Legarda. Kasunod si Senator Francis Chis Escudero. Pangatlo naman si Senator Alan Peter Cayetano. Nasa ika-4 hanggang ika-9 na pwesto sina Nancy Binay at Congressman J.V. Ejercito. Nasa ika-4 hanggang ika-12 pwesto naman sina Senator Antonio Trillanes IV, Senator Coco Pimentel, Congressman Jack Enrile at dating Congresswoman Cynthia Villar. Nasa ika-6 hanggang ika-12 pwesto sina dating Senator Mig Subiri, Congressman Sani Angara at Senator Gringo Honasan. Nauna lang ng kaunti sa Pulse Asia ang sinagawang survey naman ng social weather stations noong January 17 to 19 sa 1,200 respondents. Nagkapareho lamang ang Pulse Asia at SWS sa top 3, sina Legarda, Escudero at Cayetano. Laglag sa SWS survey si Congressman Angara habang pasok naman si Grace Poe na wala sa Magic 12 ng Pulse Asia. Sabi ng isang political analyst, habang papalapit raw ang eleksyon, asahan ng magbabago talaga ang trend. Ang sure ball lang raw ika nga napasok sa Magic 12 yung mga kandidatong consistent sa top 3. Malinaw rin daw sa resulta na sa ngayon, name recall o mga pangalang kilala na ang susi para maboto ang isang kandidato. Pero simula raw ng panahon ng kampanya, inaasahang puspusan na ang pagpapakilala ng mga kandidato sa publiko. Pero di lang daw yan sa pamamagitan ng political ads. So it's a question really meron pa ba silang ma-offer beyond name recall? So how do they know the candidates? It's not the political ads. That's the surprising thing. The key shows in the television are the news stories about the candidate and of course my interviews sa kanila, and then the talk shows or any show na nakikita yung kandidato in a natural environment, yung kanyang mga facial expression, body language. Ilan sa mga nakausap namin nagsabing di rin naman daw nila ginagawang basehan ang mga survey sa pagboto nila. Parang pwede kasing i-manipulate dun. Pero hindi lahat kasi na survey accurate. Hindi namin inaano yung mga survey na case yung malakas yung si isa, si ganito. Basta sa amin, dahil sa, siyempre malakas sila eh. Pero sa amin, may sarili-sarili tayong manok na lang. Sa isa pang survey naman ng Yahoo Philippines, lumabas na karamihan ng mga natanong, mas gustong hands-off na muna ang Pangulo sa eleksyon 2013. Pero sabi ng IPER, di raw masisisi ang Pangulo kung aktibong nangangampanya para sa mga pambato ng administrasyon. Yung kanyang mga kandidato are the ones that should win para matuloy yung kanyang programa o the rest of his term. Jessica, lumabas din doon sa Pulse Asia survey na aabot sa 8 kandidato yung kaya ng pangalanan ng mga respondents na iboboto nila for the May elections. That's 8 out of 12. At ayon sa IPER, medyo mas mataas daw yan kumpara doon sa nakaraang elections na 6 to 7 lang naman daw na candidates yung karaniwang binoboto. Indikasyon daw yan posible na mas mataas ang interes ngayon ng publiko sa darating na eleksyon. Jessica. Okay, pero kapansin-pansin, Ruth, no, magkaiba yung resulta ng SWS at ng Pulse Asia dun sa number 6 to 12. Tama ba? Tama, Jessica. Sabi naman nga ng IPOR, talagang mag-iiba pa yan kasi nga mahaba pa naman yung panahon at hindi pa rin talaga officially nagsa-start yung campaign period. So iba pa rin talaga yung pagpuspusan na yung pangangampanya, yung pag-iikot, saka yung paglabas sa telebisyon at political ads nitong mga kandidatong ito dahil kahit na yung sabihin natin yung mga walang name recall ay posible nga makilala na rin ng publiko sa pamamagitan nga ng iba't ibang media, Jessica. Okay, interesting din yung survey ng Yahoo, no, na nagsasabing 63%
mga Pilipino nagsasabi o nung mga sinurvey na dapat hindi makialam ang Pangulo. Pero kasi marami ang nagsasabi na itong 2013 elections parang prelude yan o paghahanda para sa 2016. Tama, Jessica. Kaya nga sabi nung na-interview natin na analyst, hindi mo talaga maiiwasan na talaga makialam ang Pangulo dyan dahil nga yung administration bets talaga yung nandyan, yung nakasalang dyan. Kaya magkakaalaman dyan. At sinasabi nila dahil laban yan sa grupo ng una o grupo nitong si Vice President Jojo Marbinay na matunog din naman natatakbo sa 2016. So talagang kailangan daw ay magkaroon ng labanan dyan between administration and opposition dahil eventually pagdating ng 2016 kung sino yung mga kandidato ngayon na mananalo, dyan makikita yung mga susuportahan nila pagdating ng 2016, Jessica. Okay, gayong napaka-fluid pala nitong mga rankings ng mga senatorial candidates, I'm sure magkakatalo dyan dun sa exposure nila sa media na dito sa eleksyon na ito, pinaliit, pinakonte yung kanilang possible exposure sa media, lalo na sa TV, di ba? Kaya malalaman din naman natin kung gaano talaga magkilatis itong ating mga botante. Kaya tayo din naman sa media talagang tinutulungan din na magbigyan sila ng iba't ibang forum para makilala yung mga kandidato. At nandyan na rin, di ba Jessica, na parati na rin naman sinasabi ng COMELEC na binabantayan nila yung online campaigning. So may iba pa talagang platform, iba't ibang platform kung saan pwedeng makilala yung mga kandidato. At saka yung personal, yung pakikisalamuha sa tao, yung mga kampanya nila mismo, yung kanilang sortie, town to town, city to city, etc. etc. Sinasabi naman ng analyst na number one pa rin talaga yung personal na pakikisalamuha ng kandidato doon sa mga botante. Kasi iba pa rin daw talaga yung nakikita in person, nafe-feel nakakamayan. Kaya lang ang disadvantage yan, hindi kasi ito nakakaabot ng mas maraming tao kaysa doon sa nagagawa nga ng media, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.